tumingin ka ng isang product, one product, pwedeng complementary product ng what you are offering. Or entirely different product, walang problema. Okay? Kung meron mga adjustments sa mga permits, gawin mo na lang. Okay? Basta ang mahalaga, huwag tayong malimitahan kung anong sinimulan nating produkto. Alright, so pag-usapan natin ang iyong business framework. This 2024, ang isang challenge sa atin, how to push your business framework. Let's go. Let's go. Alright, so this 2024, ayan, isa sa pwede nating gawin as a business owner. Alright? So, pag sinabi nating business framework, this can be your business model. This can be your, what do you do, what products, services, sino ang kadil natin dito, sinong ka-engage natin, sinong clients natin. So, lahat ng yan, it comprises your business framework. And this 2024, i-push natin konti. I-push natin konti ang boundary. Huwag natin masyadong limitahan ang sinimulan nating business framework. Okay? Alright, so ngayon, tingnan natin ha. Ito ang sample. This is the sample of business framework. So, tingnan natin kung paano pa natin mapupush. Right? So, let's start with this. If this is your business, so, for example, kagaya ka ng business ni Rockstar. Tingnan natin. Financial industry. Yan. So, under IMG Rockstar Community tayo. By the way, if you want to join our team para makapag-save and invest ka na rin, kahit OFW and mga nandito sa Pilipinas, and you can also do it as your business. Okay? Sinegway na natin, announcement natin. Okay, so for example, financial industry ka. Okay? Or any business. Sundan mo ako ngayon. Isulat mo na. Okay? Now, in your framework, nilagay mo ang iyong empleyado full-time lahat. Diba? Yan naman ang nakadesign sa atin. Diba? So, for over the years, kung ilang taon na yung negosyo mo, kahit coffee shop yan, karinderya yan, or software company, so nasanay tayo na lahat ng empleyado mo full-time. Okay? So, if this is your framework, okay lang. But you can push that framework. Okay? So, ibig sabihin, may mga special skill, special competencies na pwede mong i-part-time. So, unti-unti, i-push natin. Okay? So, pwede kang merong part-time employee. Okay? So, for example, sa atin, sa production team ko, no, meron akong full-time, meron din tayong part-time. Okay? And i-push mo pa ng konti. So, for example, nasa province ka. Pwede ka rin magkaroon ng employee sa Manila. Okay? Or i-push mo pa ng konti. Pwede rin sa mga OFW na merong mga skill. Alam nyo, may mga nag-apply sa akin, Doc, may skill ako ng ganito. Doc, baka pwede kitang tulungan. So, marami pa tayong pwedeng gawin para i-push natin ang employment structure natin or employees structure natin. Okay? So, pwede nating part-time, pwede sa iba't ibang lugar. Alam nyo, ngayon, yung gumagawa sa aking production, hindi lang dito sa Bataan. Meron ako sa Makati. At sa aking marketing, may tumutulong sa akin sa Cebu. At ngayon, may nag-apply sa akin sa Cavite. So, imagine, di ba? So, hindi kasi ako nakabox na pag ito lang. So, welcome kayo. Pwede kayong mag-apply. Production team ni Doc. Okay? So, full-time employee, pwedeng part-time. Okay? That's one. Push. Alright? So, second naman, tingnan natin ang product mo. Ilan taon na ang iyong produkto? Okay? So, yan pa din ang binebenta mo. Isang product or dalawang products pa rin. So, pwede nating i-push. Alright? Pwede nating i-push ang framework natin. Pwede tayong mag-offer unti-unti ng iba't ibang products. So, this year, 2024, tumingin ka ng isang product, one product, pwedeng complementary product ng what you are offering. Or entirely different product, walang problema. Okay? Kung meron mga adjustments sa mga permits, gawin mo na lang. Okay? Basta ang mahalaga, huwag tayong malimitahan kung anong sinimulan nating produkto. Yun kasi mahirap sa atin eh. So, kung eto na lang product ko, kung RTW lang ako, RTW, baka pwede ka ring mag-isip ng iba. Okay? Baka pwede diyang gown, pwede mo lagyan ng gown, di ba? O pwede mo lagyan ng ibang services inside your store. Okay? Tandaan natin, the craziest
your idea is the better nowadays. Okay? Wala na tayo sa traditional thinking. Alright? Next, sa ating market segment. Kung parents, i-push mo ng konti ang yung framework. Alright? Why not start dealing with students? Ba't hindi ka mag-experiment sa mga estudyante? Ba't hindi mo sila i-try maging kliyente? Lalo ngayon, di ba, nandiyan ang mga estudyante. At ang mga estudyante ngayon, alam mo ba, marami silang pera. Kasi they can do part-time job. Nakapag-part-time sila. Ilan sa aking mga assistant ang mga estudyante. Meron po akong 3 estudyante nag-assist sa akin. May pera sila, kaya nakakabili sila, you know, they can buy things, okay? So, pwede mo sila maging clients. Alright? Next, dito tayo sa collab. Okay, so minsan iniisip natin yung mga partner natin, yung mga influencer lang, kunin natin si ganito, kunin natin mataas ang following niya. Malaki yung, o malawak yung reach ng social media networks niya or social media platforms niya. Okay lang din po yun. Pero tingnan natin, di ba? You need to push the boundary. Okay? Baka pwede din yung mga iba't ibang business owner na marami siyang empleyado. Baka pwede mo rin maging client. Di ba? Hindi lang influencer. So, marami tayong pwedeng gawin. Ang kailangan mo lang, i-open natin ang isipan natin and you push your business framework this 2024. Okay? So, I'm inviting you po na mag-avail sa ating Rockstar 5-in-1 Business Package. So, yan po ang aming details. PM lang sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go. We can help your business po. Abang tayo, tsaka muna. Wala muna tayong kape tayo. Tsaka muna. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.